Emergency room. Sampling taon na ang nakalipas. Ang pamilya Bell ay winasak ng isang sunog. Muntik na akong mamatay. At ako'y iniligtas ni Tio Antonio. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan. At nagtago sa loob ng bilangguan. Na may 10 taong sentensya. Ulit. Banal na sining ng pakikipaglaban. Kumilos na. Juanito, nagawa mo ng magaling sa parehong banal na sining ng pakikipaglaban at medikal. Pwede ka nang umalis. Paglabas mo, subukan mong huwag ipakita ang iyong mga kakayahan para hindi ka magdulot ng panganib. Tandaan mo, dalhin mo ang sulat na ito at pakasalan mo si Lyra Garcia. At pagkatapos, alamin mo ang katotohanan sa pagkawala ng ating pamilya. Hindi ko hahayaan na pakasalan ka ni Lyra. Sumuko ka na lang. Tingnan mo. Ang kasunduang ito. Anong kasunduan? Sinusubukan mo ba talagang pakasalan si Giengen? Garcia gamit ang pekeng sulat? Malamang, nawawala na sa sarili mo. Panaginip lang yan, pare? Hindi ko naaalala na pumirma ako ng anumang kasunduan sa pag-aasawa. Bagong labas ka lang sa bilangguan. Anong lakas ng loob mong makipag-ugnayan sa mga Garcia? Ginugulo mo lang ang sarili mo. Tingnan mo ang sarili mong hamak na itsura. Anong lakas ng loob mong sabihin kasing level ka ni GNG? Garcia, sabihin mo sa mga chef na maghanda ng tinapay at ipak ang mga tira para sa taong ito at saka siya paalisin. Tigilan mo na ang pagiging sakit sa mata dito. Tatay, hindi maganda ang lagay ni Lolo. Paano? Nagkaroon ng napakagandang babae? Tatay. Ang mga Garcia ay dumadaan sa maraming problema. Dahil mukhang tapat ka, tutulungan kita ngayon. Banal na sining medikal. Kumilos na. Kakaiba ito. May tibok ng puso, pero napakahina. Ang ordinaryong tao ay hindi makakadetect nito. Nolleson siya. Pakikiramay sa inyong lahat. Wala na si Ginoong Garcia. Maaari nyo na siyang ilibing sa lalong madaling panahon. Hindi pa siya patay. Nawala na ang Ginoong Bach Sr. Ilagay mo siya sa pahinga sa lalong madaling panahon. Lolo. Lolo, hindi. Oh, Lyra. Palagi kang pinag-arugan ng lolo. Sa isang pagkakataon, gusto pa nga niyang gawin kang tagapagmana, pero wala na siya ngayon. Alam kong nasasaktan ka. Bakit hindi ka maglakbay para malinis ang isip mo? Iwan mo lang ang kumpanya sa akin, Bach. Dr. Pekeng, wala talagang ibang paraan? Hindi pa siya namatay. Sino ba ang batang ito? Hinahamon mo ako? Ano ang mga credentials mo? Sabihin mo ang pangalan mo. Sarili kong natutunan. Juanito, bakit ka nandito pa? Hindi ito lugar para sa iyo. Ikaw ang Juanito? Oo. Ako ang nobyo mo. Nandito ako para pakasal sa'yo. Maaari bang wag kang magsabi ng mga bagay na ganito sa panahong tulad nito? Gusto mo akong magpakasal? Habang namatay lang ang lolo ko? Tulad ng sinabi ko, hindi pa siya namatay. Pero hindi kong magpapaliban pa. Kami. Alam ko na, ang lalaking pinangalan ng lolo mo bilang nobyo mo ay hindi karapat-dapat. Matagal ko na itong tinutulan. Tingnan, siya ay isang mayabang, walang katwiran, at walang modo dating convict. Umalis ka. Talagang mailigtas ko siya. Pero hindi kong maghihintay pa kami. Napakayabang ng batang ito. Sabihin mo nga sa akin, anong sakit ang mayroon sa Ginoong Bach Sr.? Nolleson siya. Ikaw, paano mo nalaman iyon? Kinailangan ko ng 3 araw ng iba't ibang pagsusuri para matiyak na ito ay lason. Pero ikaw, alam sa isang tingin lang? Ang ekspresyon ng mukha niya at malagim na aura
ay lahat sintomas ng lason. Nakakita ka ng mga energies. Ikaw, sino ka? Bakit hindi ko madama ang antas ng kasanayan mo sa medikal na sining? Ikaw, talaga bang mailigtas mo ang lolo ko? Oo, Lira, huwag mo siyang pagbigyan. Ginagamit lang niya ang pagpapakasal bilang dahilan para maging parasitiko sa atin. pinirmahan ni Uncle Antonio ang kasunduan. Hindi ko pa nga sana ginawa ang pagpunta para tupad ang pagpapakasal kung hindi dahil sa kanya. Paulit-ulit na nagpapaalala sa akin. Eksakto, Miss Lira. Tingnan mo lang ang pangit na anyo niya. Parang doktor ba siya? Kahit si Ginoong Pekeng ay wala na sa kanyang wits. Kung ang bagong release na dating convict tulad niya ay makakagawa, matatapos ang mundo. Mas mabuti umalis ka ngayon o dadalhin ka palabas na walang malay. Pakasal sa isang babae na pangalan ay Lira Garcia. Kung aalis ako ngayon nang hindi nailigtas ang Ginoong Bob Sr., ang pagpapakasal ay hindi magaganap. Papa, gusto kong hayaan siyang subukan. Gusto kong subukan siya. Lira, baliw ka ba? Wala na ang lolo. Hindi mo ba gusto na magpahinga siya ng tahimik? Hindi tanga si Cecilia. Alam niya na kapag nailigtas si Ginoong Bob Sr., Lira ang magiging bagong pinuno. Tungkol sa tiyahin ni Lira, gusto niya ang mana. Sigurado ako naghanda na siya ng pekeng testamento. Ginoong Bob, hindi, Cecilia. Tinatawag mo ako sa pangalan ko? Gaya ng sinabi ko, hindi ko papayagan na pakasal si Lira sa'yo. Maaari kong iligtas si Ginoong Bob Sr. Kapag hindi ko siya nailigtas, magbabayad ako ng buhay ko. Bata, walang ordinaryong tao ang makakakita ng mga enerhiya sa paligid natin. Hindi ko alam kung sino ka o kung ano ang kaya mong gawin. Pero mas mabuti na panindigan mo ang mga pangako mo. Sina? Dahil sinabi ni Dr. Pekeng, payagan ko kayong subukan. Tandaan mo ang sinabi mo. Kapag hindi mo siya nailigtas, magbabayad ka ng buhay mo. Eksakto. Kapag hindi mo nailigtas ang tatay ko, hindi ka makakaalis dito ng buhay. Hindi ako makapaghintay na makita Ang mangyayari. sa batang ito. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Wala na ang lolo. Hindi ko dapat isakripisyo ang isa pang buhay. Juanito, Sinasabi mo ba talaga? ang sinabi mo? Oo. Kiko? Kumuha ka ng kasulatan. Opo, Gino. Palabasin ng mga tao sa kwarto. Para saan? Nandito kami para magbantay. Hindi ko maaaring gawin ang paggamot kapag may tao sa paligid. Hindi ko naniniwala na kaya mo gumawa ng mga kakaibang trick. Umalis na lang tayo pansamantala. Dapat mong iligtas ang lolo ko. Pinagkakatiwalaan ko kayo. MMHMM. Kapag ginamit ko ang kapangyarihan ko ngayon, maibubunyag ako. Kailangan kong iligtas siya gamit ang mas primitibong paraan. Nandito na. Panatilihin. Kakaiba. Wala pa rin ang palso. May hindi tama. Gumana. Iyon ay cardiac blocker. Dr. Pekeng, hindi talaga nagtatangka na iligtas siya. Nandito siya para patayin si Ginoong Bob Sr. Ang epekto ay nagsimula na. Ang puso ni Ginoong Bob Sr. ay nagsisimulang bum-aigo. Buti na lang, maaari pa siyang iligtas. Dito. Panatilihin. Lolo, Maayos na siya ngayon. Hindi ko inaasahan ang lumang relic na ito na talagang maligtas. Naubusan lang tayo ng pagkakataon. Kasalanan mo lahat ito. Tama na. Manahimik lang. Sa tingin mo, hindi ko alam ang pinlano mo?
Sino ang lalaking ito? Ang pangalan niya ay Juanito Reyes. Siya ang nagligtas ng buhay mo. Ikaw ba ang Juanito? Ginoong Bak Senior, nandito ako para tupad ang kasunduan ng pag-aasawa. Nagkataon na nasa peligro ka, kaya nag-aksaya ako ng konting panganib para iligtas ang buhay mo. Parang tama talaga ang pinili ko. Antonio, ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaibigan ko. Dr. Peking, dapat rin kitang pasalamatan. Kung wala ang tulong mo, hindi ako makakapit hanggang ngayon. Ako ay profesional. Binabayaran para iligtas ang mga buhay. Simple lang, dapat kong gawin iyon. Ginoong Bak Senior, dahil ligtas at maayos ka na ngayon, ako ay alis na. Hawakan mo. Ano iyon? May payo Dakilang doktor? Hindi ako kwalipikado. para magbigay ng payo sa'yo. Kung mayroon, gusto kong humingi ng payo sa'yo. Noong tinrato ko ang Ginoong Bak Senior, nakita ko ang cardiac blocker na inilagay sa puso niya. Maaari kong itanong kung gawa mo yon? Blocker sa puso? Anong blocker sa puso? Wala akong ideya. Kaya maaari kong itanong kung Dr. Pekeng. Tinrato ang Ginoong Bak Senior, 3 oras na ang nakalipas. 3 oras na ang nakalipas? Ang Dr. Peking ay talaga tinrato ang lolo ko. Nandoon din ako. May natitira pang dahilan? Ako iyon. Hindi ka ang Dr. Pekeng. Ang tunay na Dr. Pekeng, pinatay mo. Oo, ang walang kwentang Dr. Peking. Wala na. Ano ang tungkol dito? Hindi siya ang Dr. Peking? Kaya sino siya? Bakit mukha siyang Dr. Peking? Ito ay pagkukunwari. Suplado, hindi ko inaasahan ang batang tulad mo na may ganitong katalasan ng isip. Nagsisimula akong makita ka sa bagong liwanag. Sino ka? Nagkunwari ka bilang Dr. Peking para saktan ng lolo ko. Ano ang pinlano mo? Sino ako hindi mahalaga? Ang mahalaga ay Pedro Garcia dapat mamatay. Kawawang maliliit na trick. Bakit siya biglang nahulog? Tumahimik ka. Gusto mo bang mamatay? Sino ka ba talaga? Huwag ninyo siyang pabayaang makatakas. Sige, habulin mo siya. Sabi ko lang naman. Lolo, hindi natin siya pwedeng pakawalan. Marunong siyang magbalat kayo. Sino ang nakakaalam kung sino naman ang kanyang pagkakatawan sa susunod? Ang lalaking iyon ay hindi na magtatagal pa. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Ang suntok ni Juanito kanina ay nabali na ang kanyang gulugod sa gitna. Panahon na lang ang kailangan ngayon. Maaari na kayong umalis ngayon. May sasabihin ako kay Juanito. Tungkol saan iyon? Hindi ba kami pwedeng manatili? Hindi ba kami pwedeng malaman? Gago ka. Lumabas ka. Bahala na, aalis na kami. Bakit kailangang maging sekreto? Parang hindi naman siya magtatagal pa rin naman. Oh, Lyra, umalis ka na rin. Juanito, tama si Antonio. Lahat sila ay bumalik na. Lahat sila ay may kinalaman. Sa sunog na sumira sa pamilyang Reyes. Juanito, anong nangyari? Wala, okay lang. Magpatuloy ka po. Ang mga Reyes. Juanito Reyes, ikaw. Ikaw ba ay isang nakaligtas sa mga Reyes? Ang pamilya Bell at ang aking pamilya, ang mga Bach, ay matagal nang magkaibigan. Iyon din ang dahilan kung bakit gusto rin nilang patayin tayo. Matagal nang magkaibigan? Oh, Juanito, ang singsing na ito ay sumasagisag na ang may suot nito ay ang pinuno ng mga Bach. Ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Ingatan mo ito para kay Lyra. Isa ka sa mga Bell. Nagtitiwala ako sa iyo. Malaya ka na ngayon, binata. Huwag mo nang antalahin ang iyong kasunduan. Kay Lyra. Tatay, hindi mo maaaring hayaan na magpakasal si Lyra sa isang dating preso. Oh, tama si Cecilia. Isa lang siyang kriminal na kakalaya lang sa bilangguan. Paano mo maaring payagan na pakasalan siya ni Lyra? Senil ka na ba? Mga hayop kayo.
Sinong nagsabi sa inyong pumasok dito? Tatay? Alam kong inayos mo ang kasal na ito para kay Lira noon pa. Pero sa ngayon, ang ating pamilya ay nasa matinding kagipitan na. Kailangan natin ng isang makapangyarihang maaasahan. Tatay, tama si Cecilia. Nagpanggap bilang doktor ang isang mamamatay tao para lang subukan kang patayin. Tatay, talagang nasa lubusan na tayo ngayon. Ako ang nagpalaki sa inyong dalawa. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang iniisip ninyong dalawa? Lolo? Papa, wala talaga kami ng ibang motibo. Pero si Juanito ay isang karaniwang tao lamang. Siya ay dating convict. Paano ko papayagan si Lira na magpakasal sa taong katulad niya? Kay? Papa, nag-usap na ako kay Ginoong Torres. Kung papakasal natin si Lira sa anak niya, Ginoong Torres, ay magsisiguro na ang pamilya natin ay magiging ligtas at maayos magpakailanman. Ano? Walang utang na loob. Hindi mo man lang ako kinonsulta tungkol dito. Papa, okay ka ba? Ginoong Bak Senior, hindi dapat kayo masyadong magalit. Juanito, ayos lang. Alam ko na ang oras ko ay nauubos. Lolo? Oh, mahal kong Lira. Lolo? Maayos ka naman, hindi ba? Bakit ka biglang nanghina? Juanito, may sinabi ka ba sa lolo ko? Wala akong sinabi. Huwag kang magpanik. Ginoong Bak Senior lang ay masyadong nagalit. Hindi niya mahawakan ng maraming emosyon. Oh, Lira, Lolo, pangako mo sa akin. Napakasal kay Juanito. Dapat mo. Pakasal kay Juanito. Gagawin ko. Mabuting babae. Lolo? Ginoong Bak Senior, magpahinga ka sa kapayapaan. Maaari ko lang iligtas ang mga gustong iligtas. Wala na siyang regrets. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ginoong Garcia Senior, pangako ko sa inyo na ipagtatanggol ko si Lira at ang pamilyang Garcia habang buhay. Patay na siya? Kaya ikaw, ay namatay na rin? Ibig sabihin nito, ako na ngayon ang pinuno ng pamilyang Garcia. Tatay? Lolo ko siya. Naku Lira, marami kang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw. Hayaan mong ilabas ka ni Ginoong Torres para makapag-isip-isip ka. Tungkol naman sa iyo, Gago. Makinig ka. Mas mabuti pang umalis ka na ngayon. Hindi ka na makakaalis dito ng buhay pagdating ni Ginoong Torres. Ako na ngayon. Ang pinuno ng pamilyang Garcia. Ang kasunduan sa kasal ninyo ay wala na. Ang kasunduan ay nilagdaan ni Ginoong Garcia Sr. Wala kang kinalaman dyan. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari dito. Ikaw. Gago? Ako na ang pinuno ng pamilyang Garcia. Kakamatay lang ng tatay ko. Ako na ang masusunod sa bahay na ito. Ganoon ba? Lira, nag-iwan ba sa'yo si Ginoong Garcia Sr. ng testamento o anuman? Anong testamento? Kiko, dalhin mo rito. Ito ang testamento. Elena, ano na naman ang binabalak mo? Bakit naman sa iyo iiwan ni tatay ang testamento? Sa akin naman talaga palagi ang testamento. Pirma nga talaga ni tatay ito. Ibinigay niya talaga ito sa iyo? % ng ari-arian ng pamilya? Cecilia, maging masaya ka na lang. Wala talaga akong pakialam sa anumang posisyon o titulo. Gusto ko lang makuha ang nararapat sa akin. Hindi ako ganid. Duda ko na ito ang tunay na testamento ni Ginoong Garcia Sr. Pribadong usapin ito ng aming pamilya. Anong karapatan mo, isang dayuhan, na magsalita tungkol dito? Bukod pa riyan, kakakalaya mo lang bilang kriminal. Anong karapatan mo na magsalita tungkol sa moralidad? Lira, mag-isip kang mabuti. Nagbigay ba sa'yo si Ginoong Garcia Sr. ng anumang espesyal? Espesyal na bagay? Oo. Hindi ko alam. Naalala ko na si Lolo ay nagbigay sa akin ng isang bagay. Saan ko kaya inilagay?
ang susi na ito. Para ito sa kahadiyero. Bilisan mo, ibigay mo sa akin. Anong ginagawa mo? Si Lyra ang magbubukas nito. Kapag ako'y pumanaw, ang pagiging pinuno ng pamilya ay ipapasa sa Lyra. Ang mga negosyo ng pamilya sa Forson ay mapupunta sa Sicilia. At ang Elena ay magkakaroon ng 2 property sa timog ng lungsod. Ang lahat ng shares na nasa pangalan ko ay ibibigay sa asawa ni Lyra. Ang pagpapatupad ng kanyang huling habilin ay nasa desisyon ni Lyra. Ang lungsod ng Forson, ang lugar na iyon na sira-sira, para bang pinapalayas ako? Tingnan ko! Hindi totoo ito. Ako ang dapat na anak niya. Tumahimik ka. Cecilia, Tama na. Bagamat namatay lang ang lolo, at kayong dalawa, agad-agad na nag-aagawan sa pera niya. Tama ka. nakikita mo? Talagang matino ang pag-iisip ni Lyra. Tingnan mo tayo! Pareho tayong adulto. Bakit pa tayo mag-aaway? Tama si Lyra. May mas mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Ibigay mo. Sino ka ba? Para utusan ako. Mga gwardiya. Galaw. Itapon ang taong ito. Palayo dito. Ano? Ano ito? Ano ang nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Ano ang ginawa mo? Ito ang huling babala ko. Ibigay. Mo. Lyra. Hahawakan ko muna ang dokumentong ito. Ibabalik ko ito sa iyo pagkatapos ng libing. Wala akong interes sa kung paano mo hahatiin ang mana. Ang iniisip mo lang ay ang pera. Ano ang halaga ng lolo sa iyo? Ano ang halaga ko sa iyo? Sa isang araw, maaari mong iwan ako para sa sarili mong kapakanan. Lyra, ikaw ang anak ko. Paano ko kayang iwan ka? Hindi rin kita sasaktan. Ang paraan mo ng pagpapakita ng kabaitan ay nakakadiri. Lyra. Bigla kang nahilo dahil sa damdamin mo ay sumiklab. Makinig, kailangan mong magpahinga. Namayapa ang lolo ko. Kailangan kong ihanda ang libing niya. Tutulungan kita. Magagawa ko ito mag-isa. Lyra. Ako ang nobyo mo. Magkasama tayo. Ang mga ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Hindi mo kailangan magdala ng lahat ng problema. Magpahinga ka lang. At hintayin mo ako. Ibigay mo ang telepono mo. ₱123. Nakasave ang numero ko dito. Tawagan mo lang ako kapag may nangyari. Nakuha mo? Juanito. Salamat. Talagang isang simpleng tao siya. Hindi siya babalik agad. Ginoong Garcia, narito na ang Ginoong Torres. Nasaan ang Lyra? Nasa kanyang silid. Huwag kang mag-alala. Nakalako na ang lahat. Tara na. Oras na para sa lubong ang magiging anak ko sa kasal. Si
Gabriel Torres, tagapagmana ng pamilyang Torres. Ginoong Torres, matagal na naming hinihintay kayo. Ano ba ito? Malamay? Malamay? Kakamatay lang ng tatay ko. Hindi niya kinaya. Yung matanda na yon, ha? Kahanga-hanga? Na umabot siya ng ganito katagal. Totoo. Tuloy po kayo, Ginoong Torres. Nasaan na ang babae ko? Naghihintay siya sa iyo. Magaling. Mahusay ang ginawa mo. May tao ba dyan? Palabasin niyo ako. FaceTime. Juanito. Juanito, sagutin mo. Lira. Sagutin mo. Ay, ang ganda-ganda kong Lira. Ang tagal nating hindi nagkita. Na-miss mo ba ako? Ito ang kwarto ko. Lumabas ka. Ang sarili mong tatay ang nagdala sa akin dito. Ang pag-alis ng ganito kaaga ay kawalang galang. Tatay? Lira, ang lalaking inayos ng lolo mo para sa iyo ay hindi mapagkakatiwalaan. Makinig ka lang sa akin, okay? Maglaan ka ng oras para mas makilala si Ginoong Torres. Hindi kita istorbo. Tatay, anak mo ako. Paano mo nagawa ito sa akin? Makakaramdam ka rin ng ginhawa sa lalong madaling panahon. Huwag mo akong hawakan. Sige, sumigaw ka. Walang sasagip sa iyo. Kahit gaano ka kalakas sumigaw. Hello, Lira? Juanito! Juanito! Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Ay nako! Hoy! Juanito! Sagipin mo ako! Sagipin mo ako! Ay nako! Juanito! Juanito! Sagipin mo ako! Sagipin mo ako! Bitawan mo ako. Natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala. Narito ako para iligtas ka. Bitawan mo ako. Paslit? Buhay ka pa? Huliin siya! Pinagmamalaki mo ang sarili mo. Pigilan siya! Ginoong Garcia, talaga bang iiwan natin sila ng ganito? Si Ginoong Torres ay hindi mukhang mabuting tao. Kung iiwan mo si Ginang Lira sa isang kwarto kasama niya, paano kung... Dahil balak mo namang makipag-alyansa? Tama lang na masanay silang dalawa sa isa't isa. Sa tingin mo ba talaga? Nasasaktan ko ang sarili kong anak? Sa buong Torsten, ang mga Torres talaga ang pinakabagay para kay Lira. Gaya ng inaasahan sa iyong pangunawa, Ginoong Garcia. May balita na ba? Mula sa ating mga tauhan? Huwag kang mag-alala, pinili ko lang ang pinakamagagaling sa lahat. Ang paslit na yon ay malamang patay na ngayon. Siguraduhing malinis ang lahat. Naghanap lang yan ng sarili niyang kamatayan matapos kanyang lapastanganin ng ganoon. Nagmamataas lang siya dahil alam niya ang ilang maliit na trick. Matagal na niyang hinintay to. Basura lang siya. Ang presensya niya mismo ay nagdudumi ng hangin. Mas mabuti pang mawala na lang siya. Ang pag-aalis sa kanya ay maituturing na isang pabor sa lipunan. Gaya ng inaasahan sa iyo, Ginoong Garcia. Anong nagmamadali? Ginoong Garcia! Si Juanito! Siya! Bumalik siya! Sino? Si Juanito! Anong swerte ng gogo? Paano siya nakaligtas? Tumigil ka dyan.
Gago ka. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita si Ginoong Garcia? Ang kamay ko. Arg, ang kamay ko. Anong hinihintay ninyo? Dapin niyo siya, ngayon din! Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Okay lang ba? Sino ang nakasira ng saya ko? Pinatamaan mo ako? Pasensya na. Nahuli ako. Sandali lang. Kilala mo ba? Ako? Wala akong pakialam. Sa pangalan ng patay. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Tigilan mo yan, Juanito. Huwag mong patayin ang Ginoong Torres. Siya ang tagapagmana ng pamilya Torres. Hindi siya ang taong maaari naming lapastanganin. Kung patayin mo siya rito, ang pamilya ko ay magwawakas. Ano ang problema ko sa yon? Kung papatayin mo siya dito, ang pamilya ko ay magiging wala. Paano naging problema ko yan? Lira ang kasintahan mo. Hindi mo gustong mawalan siya ng tahanan, di ba? Pakiusap. Pakiusap, hayaan mo ako. Hayaan mo lang ako. At ibibigay ko sa iyo ang lahat. Narinig mo yon? Kahit Ginoong Torres ay aminado na sa pagkakamali. Kaya, pakaluwag lang ng hawak mo, sige? May pera ako. Maraming pera ako. Makakapagbayad ako sa iyo. At siya rin. Ibibigay ko siya sa iyo rin. Hayaan mo lang ako. Pakiusap. Sige, hahayaan ko ang buhay mo. Huwag mo siyang patayin! Huwag mo siyang patayin. Pakibaba mo ako. Kaya kong maglakad. Mag-isa. Salamat. Nasaktan ka ba? May narinig akong pagsabog. Akala ko ikaw. Anong problema? Akala mo namatay ako? Bakit ganito ang tingin mo sa akin? Nag-aalala ka lang ba? Sa akin? Sinong mag-aalala sa'yo? Nagpapaalala lang ako sa'yo. Paalala lang. Sige, sige. Paalala lang. Ang pamilya ko at ang mga Torres ay naging magkaaway na. Alam ko ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Ipasa mo lang sa akin. Ginoong Torres, Ayos ka lang ba? Ang kamay ko. Ang kamay ko? Ang sakit? guwardiya, dali, posporo! Masakit. Ako ay magiging malumanay. Tibayan mo lang muna. Ginoong Garcia, Anong nangyari? Tumawag ka na ng doktor. anong pangalan niya? Juanito. Sino ba talaga siya? Isang bagong kalayaang ex-convict lang. Dumating ng walang imbitasyon at agad nang nagpropose kay Lira. Walang pag-asa. Ginoong Torres, huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang para kay Lira. Akala ba niya karapat-dapat siya na makipagkumpetensya sa akin para kay Lira? Hindi talaga katapat ni Juanito si Gabriel. Kailan ang libing ng matanda? Sa makalawa, Ganun ba? Mukhang ang libing ay magkakaroon ng 2 bangkay ng sabay. Ang tunay na tagapagmana sa testamento ay si Lira. Mas mabait siya kaysa kay Cecilia. Ang pagpapalapit sa kanya ay mas epektibong paraan. Baka mas marami pa akong makuhang benepisyo mula sa kanya.
Lira? Nagdadalamhati ako. Tingnan mo ang sarili mo. Sandali lang. At mukha ka na pagod. Ang lolo mo namuhay ng matagal. Matagal na humina ang kalusugan niya. Walang kabuluhan ang pilitin siyang mamuhay. Ngayong wala na siya. Ibig sabihin, nakaalis na siya. Dapat nating ipagdiwang ang buhay niya. Dapat tayong maging masaya na namuhay siya ng maayos. Walang totoo sa sinabi niya. Kung hindi kinainis ni Cecilia ang Ginoong Garcia Sr. sa kanyang katigasan ng ulo, sana nabuhay ang Ginoong Garcia Sr. Tita Elena? Ito ba ay dahilan para magdiwang? Napagaling na ni Juanito ang lolo. Sana gumaling siya pagkatapos ng sapat na pahinga. Sino ang nakakaalam ng ginawa ni Juanito sa lolo mo noon? Kung tatanong mo ako, pareho lang siya sa Dr. Pekeng. Hindi siya doktor. Nandoon siya para patayin ang lolo mo. Kung tatanungin mo ako, pareho lang siya kay Dr. Pekeng. Hindi siya doktor. Nandyan siya para patayin ang lolo mo. Binabaligtad mo ang mga pangyayari, ha? Nakikita mo ba yan? Mukhang may isang tao na nagiging balisa ng mapagtanto. Natapos na ang kanyang palabas. Wala lang akong ebidensya sa ngayon. Kung mayroon man akong ebidensya, hindi na siya nakatayo rito ngayon. Pero nagising na ang lolo. Swertihan lang yon. Walang nakakaalam kung ano ang ginawa niya sa lolo mo sa loob ng kwarto noon. Maging alerto ka, Lira. Huwag mo na siyang hayaang lokohin ka pa. Sinisiraan mo ba ang samahan namin? Mukhang may isang tao na gustong maghiganti dahil inilantad ko ang plano niya gamit ang Pekeng Testamento. Tita Elena, hindi ko man alam kung ano ang binabalak mo. Pero kung wala kang ebidensya, hindi kita hahayaang siraan siya. Ano ba yan, Lira? Ano ba ang ginawa niya para malinlang ka at panigan siya ng ganito ka-enthusiastic? Malulungkot ang lolo mo kapag nakita niya ito. Lira, lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Hindi mo dapat mawala ang pag-iisip at paghuhusga dahil sa isang lalaki na dating kriminal. Bata ka pa, Lira. Hindi namin ninanais ng tatay mo na saktan ka. Mas pinagkakatiwalaan ko siya. Mas pinagkakatiwalaan ko siya. Nawala talaga ang isip mo. Miss Lira. 10 p.m. na. Malapit na ang pagdating ng mga bisita. Maghanda sa pagbati sa mga bisita. Si Miss Gatsby ay kinakatawan ng pamilya Gatsby sa pagbibigay ng kanilang pakikiramay. Si Ginoong Rhys ay kinakatawan ng pamilya Rhys sa pagbibigay ng kanilang pakikiramay. Ginoong Buck, naghihintay ka ba para sa isang tao? Wala kang pakialam. Lira, dumating ako para pakasalan ka. Lira, pumunta ako para pakasalan ka. Nag-aalok siya sa libing? Ano ba ang ginagawa niya? Bawasan mo ang iyong boses. Si Ginoong Torres yan. Hindi natin siya dapat insultuhan. Pero hindi talaga ito tama. Ano ang nangyayari? Hindi pa nga nailibing ang Ginoong Buck Sr. at nag-aalok ka sa Ginang Buck? Akala ko nagbibiro lang si Gabriel. Hindi ko inakala na gagawa talaga siya. Nawala ba sa isip niya? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Gabriel Torres, ano ito? Libing ng aking ama ngayon. Hindi ito ang tamang panahon para sa kalokohan. Libing ng tatay ko ngayon. Hindi ito panahon para sa kalokohan. Kailan ka nagkaroon ng karapatan para magsalita? Huwag mong kalimutan. 2 bahay lang ang iniwan sa'yo ng matanda. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi na lang ako pupunta. Juanito, maghintay ka lang. Juanito, Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Dahil ikaw mismo ang nagpakita, nakatulong ka sa akin ng malaki.
Anong nangyari? May 3 segundo ka. Lumayas ka sa harap ko, ngayon. Juanito, huwag mong isipin na hindi ka mapapatay dahil natalo mo ako noon. Ngayong araw, papatayin kita. Ano? Gusto mo rin mabali ang isa mong braso? Ha, nabigla ako noon. Swerte lang yon. Ano? Kik. Akala mo, matapang ka? Hoy, mahal. Tutulungan kitang magbihis. Pagkatapos kong harapin tong batang to, maghintay ka lang ha. Ang pamilya Garcia ay hindi ka tinatanggap. Umalis ka na rito. Gusto ko yung galit mong ugali. Sige, huwag kang magtago. Lumabas kayong lahat. Lumabas kayong lahat. Ang 4 na yun ay hindi ordinaryong tao. Lahat sila ay mga martial artists, at lahat sila ay lampas pa sa antas ng master. May mga huling salita ka ba? Bibigyan kita ng oras. Walang saysay ang anumang dagdag na usap sa kanya. Para harapin ang isang tulad ni Gabriel, kailangan mong bagahan siya ng matinding pagmamahal. Ano ang gusto mong gawin ko? Magkomento sa iyong nagngangalit na kawalan ng kakayahan? O gusto mong tawagin kitang basura na talaga naman? Humingi ng tulong dahil hindi ka mananalo, para kang sanggol na hindi tumanda, matatalo lang ng isang beses. Iiyak ka na agad kay nanay. Anong kapal ng mukha? Hindi na kailangang magpigil. Patayin na yang hayop na yan. Ingat. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Paano ka aayos? Isa lang yun sa kanila. Yung 3 pa ay hindi pa umaaksyon. Binibigyan ko lang sila ng pagkakataon. Wala silang lahat sa akin. Binigyan ko lang sila ng pagkakataon. Wala silang lahat sa akin. Gabriel, tigilan mo na yan. Hindi magkakaroon ng araw na ikakasal ako sa iyo. Sino ang gusto mong pakasalan? Yang walang kwentang batang nasa tabi mo? Wala kang pakialam. Kaya hindi siya dapat mabuhay. Magmadali ka. Asikasuhan mo siya agad para makapag-asawa ako. Ikaw. Lira, ayos lang. Umatras ka. Asikasuhan ko sila kagad. Juanito, natatakot ka? Hindi mo ba balak basagin ang kabilang braso ko? Makinig kayong lahat. Huwag mo siyang patayin agad. Gusto kong makita ang mga limbs niya. Nabasag muna. Talagang grandmaster level ang martial artist na ito. Malas ito. Mahihirapan akong lumaban. Nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ko. Pero pinangako ko kay Tito Antonio na hindi ko ito ipapakita basta-basta. Paglabas mo, subukan mong hindi ipakita ang mga kakayahan mo. Para hindi ka makaakit ng peligro. Tandaan, dalhin mo ang sulat na ito. At pakasal sa isang babae na ang pangalan ay Lira Garcia. At pagkatapos, alamin mo ang katotohanan sa pagkawala ng pamilya natin. Bakit ako dapat pakasal sa anak ng pamilyang Garcia? Dahil may utang na loob ang pamilya natin sa kanila. Mag-isa ako. Paano kung hindi ko sinasadya? Ginamit ang kapangyarihan ko sa harap ng peligro? Kung talagang wala kang ibang pagpipilian, kailangan mong ipasara ang mga bibig ng lahat ng nakakakita. Ipasarado mo ang mga bibig nila magpakailanman. Divine Martial Arts. Gumana. Banal na sining ng pakikipaglaban. Buhayin. Ang kanyang presensya. Isa rin siyang martial artist. Tama ka. Hindi ko inaasahan na ang lalaking ito ay antas master na. Wala akong ideya na pinipigilan niya ang kanyang kapangyarihan. Ano ba yan? Nakita mo ba yon? Tumayo ng tuwid ang dalawa, pero bigla na lang silang bumagsak. Si Juanito ay higit pa sa atin. Walang katuturan ito. Hindi. Walang ganoon. Ang dalawa sa kanila ang pinakamahusay na manlalaban ko, bukod kay Ginoong de la Cruz. At pinatay mo sila sa isang suntok lang? Juanito, tao ka ba talaga? Medyo huli na para tanungin yan. Sa tingin mo, Ginoong Torres? Ikaw. Gabriel Torres. May dalawa kang pagpipilian. Sirain mo ang sarili mong braso, o ako ang gagawa para sa'yo.
Juanito, binabalaan kita. Ako ang pinakamatandang anak ng pamilyang Torres ng Torsten. Hindi mo kayang tiisin ang bunga ng pagpapahirap sa akin. Napakarami mong salita. Kung hindi mo kaya gawin ito sa sarili mo, ako ang gagawa para sa'yo. Juanito! Lampas ka na. Kahit anong ginawa niya, miyembro pa rin siya ng mga Torres. Hindi ka pa nga nila pinapatawad sa pagbalibag mo ng braso niya. Kung magpapatuloy ka nito, kahit kami, ang mga Garcia, ay hindi na makakapangako sa kaligtasan mo. Hindi ako masasabing. Walang ginawa kung ako man lang ang mamagitan. Kahit papaano, hindi tayo makakalaban ng mga Torres. Eksakto. Mag-isip kang mabuti. Huwag kang padalos-dalos. Siya ang gumulo sa libing ni Lolo. Hindi lang wala kang ginawa, ipinagtatanggol mo pa siya. Lira, kailangan mong isipin ang hinaharap ng pamilya natin. Para ba talaga ito sa pamilya natin? O para lang sa'yo? Lira, ikaw, sumusuway ka ha? Hindi ka na makikinig sa sarili mong ama. Tatay? Tinatawag kitang tatay dahil iginagalang kita. Hindi ko ibabaling sa'yo ang mga ginawa mo noon. Pero mula nang pumanaw si Lolo, may ginawa ka bang kahit ano para sa libing niya? Matapang mo bang masasabi? Na wala kang kinalaman kung bakit. Nanggulo si Gabriel dito ngayon? Sagot mo ang tanong ko. Ganun. Alam ni Lira ang lahat. Tinanggap niya lang ang lahat para sa dignidad ng pamilya niya. Ang magkapatid ay nag-aaway para sa sariling interes, habang si Lira ay nagdusa mag-isa. Bakit siya ang dapat magdusa ng ganito? Juanito, bitawan mo. Hindi mo siya pwedeng patayin. Maraming pagkakamali ang tatay ko. Pero ang sinabi niya tungkol sa Gabriel ay tama. Hindi pa pwede mamatay ang Gabriel. Kahit papaano, hindi dito. Ang ginawa niya sa libing ng lolo ko ay napakalaking kahihiyan para sa akin at sa pamilya ko. Lira, Pero Juanito, kung mamamatay talaga si Gabriel dito, hindi tayo papayagan ng mga Torres. Mawawala tayo. Sa Tosn, ang lahat ng pinaghirapan ng lolo ko ay mawawala. Lira, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kaya ko. Juanito, bagong dating ka lang sa Torsten, hindi mo alam ang kapangyarihan ng mga Torres ay higit pa sa iniisip mo. Kahit ikaw, hindi mo mapipigilan ng mga Torres. At kahit kaya mo, ayoko na mapunta ka sa peligro ulit. Hindi alam ni Lira ang totoo kong kapangyarihan. Natural lang naman na nag-aalala siya. Tama ka. Naging sobrang padalos-dalos ako. Naniniwala sa akin si Lolo, hindi ko siya bibiguin. Mula ngayon, bubuhos ko ang lahat ng lakas ko para protektahan ang pamilya ko. At para protektahan ka. Mga guwardiya, ipadala si Gabriel pabalik sa mga Torres. Iwanan mo lang siya sa may pintuan. Kiko, linisin mo ang lugar na ito. Opo, ma'am. Pakinggan ninyong lahat. Sumunod kayo sa akin. At samahan natin sa huling paglalakbay. Ang aking lolo, si Pedro Garcia. Lolo, magpahinga ka ng payapa. Ginoong Garcia Sr., magpahinga ka ng payapa. Noong una tayong nagkita, akala ko siya ay isang mahina at marupok na dalaga lang. Pero ngayon, napagtanto kong mali ako. Ang tunay na lakas ni Lira ay higit na nakahihigit sa akin. Itay, iganti mo ako. Anong nangyari? Ilang araw lang akong nawala. Ang dami nang nangyari. Wala kayong kwenta.
Ano pang hinihintay ninyo? Kunin mo si Dr. Finn dito agad. Tungkol kay Dr. Finn, nawawala na siya mula ng mailantad ng mga Garcia. Nawawala siya? E di hanapin ninyo sa buong Torsten hanggang sa matagpuan siya. Ang mga Garcia, si Juanito Reyes. Pagbabayarin ko sila nito. Si Juanito Reyes? Ang pamilyang Reyes? Matagal nang napuksa ang pamilyang iyon. Patay na ang tanging lalaking tagapagmana nila. Nakita ko iyon ng sarili kong mga mata. Palagi kong naiisip na kakaiba ang lalaking tagapagmana nila. Nakatakip ang mukha niya noon. Walang nakakilala kung sino siya. Wala akong pakialam kung ilan ang mawala. Ayusin mo lang siya. Dapat mamatay si Juanito Reyes. Opo. Lolo, Isang subo lang kinain ko. Lolo, sinabi ni Dr. Pekeng na dapat light lang ang diet mo. Bakit hindi mo ako sinusunod? Isang subo lang yan. Hindi pwede. Ngayon, iinom mo ang sopas na ito. Nilagayan ng 1 oras. Siguraduhin mong ubus mo. Sige. Oh, apo ko! Susunod ako sa'yo! Lolo, Lyra, huwag kang umiyak. Nasa Syra ang makeup mo. ang sopas na ito. Paborito ng lolo ko. Ngayong wala na siya, walang umiinom. Walang umiinom. Paano mo nalaman na gusto ko ang sopas na ito? Mabango. Pinakuluan ko ito ng 1 buong oras. Pasubukan ko. Masarap talaga. Lyra, magaling ka talaga sa pagluto. Ganoon din ang sinabi ng lolo ko. Juanito, kahit na kakilala lang tayo, parang kilala na tayo ng matagal. Siguro ito ang tinatawag na tadhana. Siguro. Ano ang tinitingnan mo? May. Sa mukha mo. Ano ito? Maganda ang itsura. Sa ngayon, kailangan tayong maging alerto. Ang mga Torres ay siguradong hindi papayag ang umalis tayo. Pagkatapos naming mabasag ang mga braso ni Gabriel. Ang pamilyang Garcia ay bumagsak na. Pero kahit ganon, hindi tayo mga tao na takot sa kamatayan. Juanito, umalis ka na. Punta saan? Pumunta ka kung saan mo gusto. Kasama kita. Ang ibig kong sabihin, kailangan mong umalis. Mag-isa. Bakit? Matagal nang may alitan ang mga Garcia at Torres. Hindi naman kami laging nag-aaway. Pero mag-aaway talaga kami. At ngayon, nasaktan natin si Gabriel. May dahilan na silang magalit sa atin. Ikaw at ako ay nakatakda ng magpakasal. Pero hindi pa tayo kasal. Hindi ka pa bahagi ng pamilyang Garcia. Umalis ka na. Akala mo ba natatakot ako mamatay? Ikaw ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Pero kahit na,
Patay na ang lolo ko. Hindi tayo palalayasin ng mga Torres. Kaya, wala nang dahilan para isama ka pa dito. Desidido ka na. Napaalisin ako pagkatapos ng libing ni Lolo Garcia. Para paalisin ako. Hindi. Hindi ako alis. Nangako ako kay Ginoong Garcia na aalagaan ko kayong mabuti ng pamilya mo. Kakalibing lang natin sa kanya. Gusto mo nang umalis ako? Paano ko magagawa yon? Juanito, walang dahilan para ikulong mo ang sarili mo dito dahil lang sa isang pirasong papel. Pero kung aalis ako, paano ka naman? Magiging maayos ako. Ako ang nanakit kay Gabriel. Ako ang may pananagutan. Kung gusto nila ng ganti, sa akin sila pupunta. Wala kayong kinalaman dito, ikaw at ang pamilya mo. Pag alis mo, kalimutan mo na lang ako. Hindi. Hindi ako alis. Huli na. Huli na para saan? Ikaw. Lyra. Ikaw. Seguridad. Opo, ma'am, Paalisin mo si Juanito. Huwag kang makikita ng kahit sino. naiintindihan ko po. Lyra. Lyra. Juanito, maaaring nakatakda tayong ikasal dahil lang sa isang pirasong papel. Pero ngayong wala na si Lolo, napagpasyahan kong kanselahin na ang ating kasunduan. Wala nang dahilan para tayo ay magkita pa ulit. Binibining Garcia? Binibining Garcia. Binibining Garcia. Nag-ulat ang mga tauhan natin na papunta na rito ang mga Torres. Saglit na lang. Nasaan na ang tatay ko? Si Ginoong Garcia ay nag-iimpake na ng kanyang gamit. Inatasan niya akong sabihin sa iyo na magmadali ka ng mag-impake at sumama sa kanya. At ang tita ko? Si Binibining Elena ay bumalik din sa kanyang kwarto para mag-impake. Mukhang balak din niyang umalis. Kiko? Dapat ikaw rin. Hindi ako aalis. Utang ko ang buhay ko sa pamilya mo. Hindi ko kayo iiwan kahit anuman. Ginang Lyra, baka hindi mo na maalala. Noong bata ka pa, Ginoong Garcia Sr. ay naglakad-lakad kayo sa isang tulay. At binigyan ako ng isang pirasong tinapay noong ako'y naghihingalo sa gutom. Dahil sa hiling mo, ako ay tinanggap ni Ginoong Garcia Sr. sa pamilyang Garcia. Kiko! Baka wala akong natutunan habang naglilingkod sa Ginoong Garcia Sr. pero napagmasdan ko kayo habang lumalaki sa paglipas ng mga taon. Alam ko kung anong klaseng tao ka. Noong ang tatay mo ay nag-utos na patayin si Juanito, tinupad ko ang utos pero hindi ko talaga ginawa ang sinabi. Sa totoo lang, ako'y nagbigay ng babala sa Ginoong Reyes tungkol dito. Tapos, ang aksidente. Iyon ay sinadya para lamang makumbinsi si Ginoong Garcia. Kiko, marami kang pinagdaanan. Ginang Lyra, napagmasdan ko kayong lumaki. Sa loob ng 20 taon kong paglilingkod sa mga Garcia, hindi ko matitiis na manood lamang habang nahuhulog kayo sa kamay ng gago. Sa kabutihang palad, Ginoong Reyes ay hindi nagpabaya sa amin. Ginang Lyra, narito ang mga Torres. Ginang Garcia, nandito ang mga Torres. Tara, oras na para batiin sila. Opo, ma'am. Tayo na.
Lyra Garcia, hindi ko gustong magdulot ng problema sa isang babae. Ibigay mo lang si Juanito at pansamantala, patas na tayo. Wala na si Juanito dito. Kung may kailangan ka, harapin mo ako. Pagbabawian natin ang utang sa pamilya mo sa dakong huli. Pero si Juanito, nasira ang 2 braso ng binatang Ginoong Torres. Nandito ako para unang bayaran ang utang na ito. Umalis na siya. Alam kong hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking iyon. Siya ang nagdulot ng lahat ng problemang ito at tumakas. Iniwan tayo upang tanggapin ang lahat ng sisi. Napakasuklam. Sinabi ko sa kanya na umalis. Tang, mong babae! Alam mo ba kung gaano kalaki ang ginulo niya? At pinapayagan mo siyang umalis? Ano ang gagawin natin ngayon? Naipadala ko na siya. Ipinadala mo siya? Ano ang gagawin natin ngayon? Sagot mo ako. Nandito ang mga Torres para sa sagot. Paano tayo mag-apologize sa mga Torres ngayon? Lyra Garcia, tigilan ang pagtatagal. Wala akong oras na dapat sayangin. May 1 minuto ka. Kung hindi mo ibibigay si Juanito sa akin. Wala akong choice kundi dalhin ka pabalik kasama ko. Wala na akong choice kundi dalhin ka pabalik sa akin. Lyra, bakit hindi ka sumama sa kanya muna? Hindi mo gustong patayin kami ng ganito. Hindi ba tama? Oh, Lyra, tama si Cecilia. Gusto talaga sa'yo ng Ginoong Torres, hindi ba? Bakit hindi ka umalis kasama ng Ginoong de la Cruz muna? Baka patawarin tayo ng Ginoong Torres para sa ikabubuti mo. Huwag kang magdalawang isip pa. Kung magpapatuloy ka sa ganito, ang pamilya natin ay magigiba. Ginoong Garcia, sa tingin mo ba talaga ang mga Torres papayagan tayo pagkatapos sumama sa kanila ng Binibining Garcia? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Nakapagkasundo na ako sa Ginoong Torres. Basta pakasal si Lyra sa kanya, ang pamilya natin ay magkakaroon ng suporta ng mga Torres. Tiyak na babalik sa dating karangalan natin. Ang pagpapakasal ng Binibining Garcia sa kanya ay excuse lang nila para gumawa ng hakbang. Sa huli, kukunin nila lahat ng meron mo. Marahil sa hinaharap, ang mga descendants mo ay lahat Torres ang pangalan. Nanumpa ako na mabuhay at mamatay kasama ng mga Garcia. Kiko, Para sa pamilyang Garcia. nagmamalaki ka masyado. Kiko. Binibining Garcia. Hindi mo sila kaya. Kailangan mong tumakas. Kiko, hindi mo ba maintindihan? Tayong lahat ay parang karne na nasa ibabaw ng tagtaran ngayon. Ang mga Torres ay nasa loob na ng bahay natin. Wala nang mapagtataguan. Kasalanan ko kasi wala akong silbi. Pasensya na kasi mahina ako. Kiko, teka muna. Isa tayong malaking pamilya, di ba? Nandito ka lang para kunin si Lyra, hindi ba? E di kunin mo na lang siya. Hindi na kailangang mag-init ang ulo ng lahat. Tama si Cecilia. Pakiusap, huwag niyong basagin ang kahit ano. Huwag niyong sirain ang mga muebles namin. Tingnan mo, lahat ito ay mga antigong bagay. Sayang naman kung masira ang kahit isa sa mga ito. Lyra, magsalita ka rin! Kapag wala na si Lyra, kami na lang ni Cecilia ang magdedesisyon. Wala akong mawawala. Hindi na natin kailangang tanungin si Lyra. May pahintulot ka na mula sa akin na isama si Lyra. Lyra, pwede bang tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras natin? Kung magpapatuloy ka nito, ang buhay ko ay mapapanganib. Binibining Garcia. Kiko. Dalhin mo siya sa ospital. Mas ganyan nga. Nakatipid ka ng malaking problema para sa lahat. Hindi ako sasama sa inyo. Lyra, ano bang sinasabi mo? Ang mga Torres ay palaging gumagamit ng mga kakatuwang dahilan para kunin at kontrolado ang mga negosyo ng pamilya ko. Nahihiya ang mga Torres sa ginagawa nila, kaya gusto nilang gamitin ang pag-aasawa
bilang pagtatago sa pagtulong sa pamilyang Garcia. Pero sa totoo lang, ninanakawan lang kami. Ano ang sinabi mo? Ang sinasabi ko ay, umalis ka na rito. O kung hindi, dadala mo lang ang patay na katawan ko. Binigyan ko kayo ng sapat na paggalang. Imposible! Narinig kong hinahanap mo ako. Anong problema? Di mo na ako nakikilala nung matagal akong nawala? Paano ka nagising? Pero ako na. Yung maliit na dosis na inilagay mo, 10 minuto lang ako nahimatay. Bakit ka bumalik dito? Kailangan mong umalis. Tulad ng sinabi ko, di ako aalis. Di mo ba alam na ikaw ay... Alam ko. Bakit ka bumalik dito? Kasi, dati, akala ko nagpakasakit na po, sa paghihiganti lang. Pero ngayon, nahulog na ang loob ko sa'yo. Gusto kita. Ikaw. Nangahas kang bumalik dito, mukhang minaliit kita. Yang batang yan, paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Kung 1 minuto pa ang lumipas, naikuha na sana ng mga Torres si Lira. Si Cecilia ang magiging bagong pinuno ng pamilya at makukuha ko na ang pera ko. 1 bala, 2 ibon. Ikaw si Juanito Reyes? Ikaw ba si Juanito Reyes? Ang lalaki sa harap ko, mas malakas kaysa sa 2 naunang kalaban. Nakakapigil siya sa kapangyarihan ng iba. Ang ganitong kakayahan ay taglay lamang ng mga venerant martial artist. Tinawag mo ako? Oo nga, hinahanap kita. May kasanayan ng batang ito. Hindi katakataka na natalo sila lahat sa kanya. Pero napakabata pa niya. Paano siya nagkaroon ng napakaraming lakas? Juanito, magaling ka talaga. Ginoong Torres, magaling ka rin. Ang mga Torres ay walang sama ng loob sa iyo. Bakit mo sinaktan ang binatang Ginoong Torres nang walang dahilan? Napakalubha. Hanggang ngayon, hindi pa siya gumagalaw. Walang dahilan? Hindi na kailangang ipaliwanag sa'yo ang lahat ng ginawa niya. Lahat na sa Torsten ay dapat alam na tungkol sa kanyang mga kalokohan ngayon. Binali ang kanyang mga braso ay mabait pa nga sa kanya. Ang kanyang mga ginawa ay bata lang na naglalaro. Wala nang iba. Bakit masyadong seryoso? Eksakto, mister. Naglalaro lang kami ng magaspang. Bakit masyadong seryoso? Alam mo ba ang tungkol sa pamilyang Bell na nawala ng 1 gabi 10 taon na ang nakalilipas? Isang malaking sunog ang sumunog sa lahat hanggang abo. Ang apelyido mo rin ay Bell. Baka sakaling may kaugnayan ka sa kanila? Wala akong alam. Namatay sila ng napakasakit. Sabi-sabi raw, ang nag-iisang natirang anak na lalaki ang salarin. Sinampahan siya at binitay. Bakit ko yun iintindihin? Hindi siya nahuli sa pain. Talaga bang walang kaugnayan sa mga Bell na kilala ko? Kalimutan mo na. Walang saysay pag-usapan ng nakaraan. Narinig ko na ginamot mo si Pedro Garcia sa kanyang sakit. Paano mo nalaman? Mabuti naman. Juanito, makinig kang mabuti. Basta't pagalingin mo ang mga braso ni Ginoong Torres, hindi na itutuloy ng mga Torres ang usapin. Ano ang masasabi mo? Ang mga Smith ay hindi na itutuloy ang usapin na ito. Ano ang masasabi mo? Akala ko ay isa kang matalino at mayaman sa karanasan. Hindi ako makapaniwala na sasabihin mo ang isang bagay na napakakalokohan. Gago ka. Ano ang sinabi mo? Kalimutan mo na. Gabi na. Dapat ka nang umuwi ngayon. Tigilan mo ang paggambala sa pahinga ng lahat. Walang hiya kang bata ka. Venerant Arts? Juanito, Nabigla ako. Masyado kang walang muwang, binata. Matalinong matandang lalaki. Ang G***Go na ito ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Alam niya na kapag wala akong depensa, ang tanging opsyon ko ay iwasan ang kanyang atake. Ngunit kung ako ay umiwas, si Lira ang tatamaan at mamamatay. Alam niya na kapag hindi ako nag-guard, ang tanging opsyon ko ay umiwas sa atake niya. Pero kung umiwas ako, si Lira ang tatamaan at mamamatay. Juanito, Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Ginamit mo ang daya, matanda. Walang patas sa gyera.
Yan ang una nilang tinuturo sa'yo, hindi ba? Juanito, hindi ko alam kung sino ang nagturo sa'yo ng martial arts, pero alam nating dalawa kung gaano kahirap ang maabot. Ang ganitong level ng kapangyarihan. Kapag pumayag ka sa mga kondisyon ko, pwede kong bumalik at kausapin ang Ginoong Torres para ibigay sa'yo ang lira. Inainsulto mo ba ako o inainsulto mo ang lira? Makinig kang mabuti. Ang lira ang aking fiancé. Kalimutan na ninyong mga Torres. Hindi ba ginagawa mo lahat ng ito para lang sa lira? Babae lang siya, na minsang nagustuhan ni Ginoong Torres. Kunin mo siya kung gusto mo. Kapag sumang-ayon ka sa mga kondisyon ko, pwede kang humingi sa mga Torres ng kahit gaano karaming babae ang gusto mo. Magdusa ka. Ayokong madumihan ang mga kamay ko, binata. Twin Divinity Arts. Buhayin. Twin Divinity? Nag-develop ka ng dalawang magkaibang divine arts? Paano posible ang ganito? Ikaw, sino ka talaga? Twin Divinity Arts? Dapat ito ay umiiral lang sa mga alamat. Sino talaga si Juanito? Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Oras na para mamatay. Oras na para mamatay. Huwag kang magingay, okay? Nahanap kita. Kaya, ang mga taong nagmassacre sa pamilya ko, ay ang mga Torres? Juanito. Juanito, Lira. Dapat hindi ko. Kahit alam kong siya ang kalaban. Hindi ko siya matatalo sa harap ni Lira. nagtiwala ako sa'yo. At sa lolo. Juanito? Juanito? Ano? Patay na si Carlos? Pinatay niya ang Ginoong de la Cruz sa isang suntok lang. Isang suntok? Kilalang kilala ang Ginoong de la Cruz sa larangan ng labanan sa Torsten. At ang batang iyon ay pinatay siya sa isang suntok lang. Isipin mo, ang mga Torres napahiya ng isang bata. Kung malaman ito, ano ang iisip ng iba? Sige, kunin ang pilak na ulupong. Gagawin ko? Juanito, magtatrabaho para sa akin o mamamatay. Cecilia, ito ang perpektong pagkakataon. Anong pagkakataon? Ang bagal mo talagang umintindi. Ang sinasabi ko ay ang pag-agaw ng will. Habang walang malay si Juanito, ako ang aalisin sa daan ang lira. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang will. Tama ka! Bakit hindi ko naisip iyon? Higit pa rito, tayo lang ang nakakita sa will. Maaari nating baguhin ito kung paano gusto natin. Paano kung magising siya? Paano kung hindi kasama niya ang will? Sige na Cecilia, ipakita mo ang lakas ng loob mo. Napakawalang kwenta mo. Kung magising siya, di ba dapat nagising na siya? At saka, ikaw ang ama niya? Anong magagawa niya sa iyo? Tama ka. Tara na. Lira, ilang araw na rin. Pagod na siguro. Ano kaya ang ganito? Magpahinga ka muna. Tatawagan kita kapag may nangyari. Okay lang ako. Lira, mahalaga ang kalusugan. Tingnan mo. Ang tatay mo at ako, maaasahan namin siya. Makakapagpahinga ka ng maayos at makakatulog ng mahimbing. Tara na. Huwag kang gumising. Huwag. Nahanap ko.
Cecilia, kamusta ang nangyari? Nakuha mo! Ang galing mo! Ito na ang testamento, di ba? Oo, ito nga. Ito na iyon. Hinaan mo ang boses mo. Huwag mong papakinggan ni Juanito. Ang tanga naman niya, akala niya kapag nasa atin ang testamento, ay wala na tayong magagawa. Hindi pa oras para magdiwang. Kailangan nating maghanap ng paraan para sirain ito. At siguraduhing hindi nila ito makikita. Pero ang mga matatandang iyon sa pamilya natin, tiwala lang sa will at sa sulat ng tatay. Kung wala ang will, paano ka makakakuha? Kung wala iyon, ano ang mangyayari sa pera ko? Tama nga. Bakit hindi tayo gumawa ng peke? Gawin itong mukhang totoo. Hindi nila masyadong makikita iyon. Makakatakas tayo sa ganoon. Bukod pa, ikaw lang ang anak na lalaki sa pamilya natin. Siguradong iisip nila ikaw ang susunod na pinuno ng pamilya. Kapag ako na ang namamahala, basta alam mo ang limitasyon mo, makukuha mo ang parte mo sa pera. Hindi ako mag-aalangan. Dapat, may ilaan din tayo para sa lira, di ba? Ano ang kailangan niya ng napakaraming pera? Mas kaunti para sa kanya. Mas marami para sa atin. Cecilia, talagang kuripot ka. Ang walang utang na loob na babae ay sumalungat sa akin, kaya dapat matuto siya. Kapag aminado siya na siya ang mali, maaari pa rin tayong magbigay sa kanya ng mas marami. Cecilia, ibigay mo rin sa akin ang property sa tabi ng ilog. Oy, bakit ka ba ganun kasakim ngayon? Iyon ang pinakamahalagang asset ng pamilya natin. Hindi mo basta-basta yan makukuha. Wala akong pakialam. Gusto ko yan. Kahit ano, wag lang yan. Kung hindi mo ibibigay sa akin, sasabihin kong may problema sa will. Oy, Susunugin ko lahat yan. Kung ako'y babagsak, isasama kita. Wala ring makukuha ang alinman sa atin. ibibigay ko sa iyo. Pero hati tayo, 50,050. Iyon ang huling alok ko. Kung hindi mo gusto, hindi ko babago ang will. Ang anak ko ang head ng pamilya, after all. Magkakaroon ako ng kapayapaan at katahimikan. Kasuklam-suklam ka. Walang hiya ka. Sige, gawin natin sa paraan mo. Anong pinagsasabi mo? Pakinggan ko. Anong pinag-uusapan nyo? Pakinggan ko. Wala, usapang magkapatid lang. Ah, ganun ba? Ano naman yon? Bahay mo ba to? Hindi, bahay namin to. Wala ba kaming karapatang mag-usap dito? Kung nag-uusap lang kayo, bakit parang may tinatago kayo? Ikaw ang pinag-uusapan namin. Gusto mo bang marinig? Kung ako ang pinag-uusapan nyo, dapat sa harap ko mismo sinasabi. Bakit sa likod ko? Gago ka. Pinapalampas ko na to dahil lang nasugatan ka para sa pamilya natin. Pinabalaan kita. Bahay namin to. At hindi ka pwedeng magwala dito. Magwala? Madalas ko nang ginagawa yan. Ngayon mo lang napansin? Kalimutan mo na? Hindi ako makikipagtalo sa'yo tungkol dito. Elena, umalis na tayo. Hoy, Ano to? ibalik mo yan. Kapag nahuli ko kang gumagawa ng panlilinlang, wala akong awa sa'yo. Ako ang magiging ama mo. Paano mo ko ginaganon? Pinapabayaan ko lang to, dahil pamilya ka ni Lyra. Kung hindi, makakapangahas ka pa? Ano? Nakapatay na ako dati. Gusto mo subukan ako? Nasaan si Lyra? Hindi ko siya nakita. Nandito lang siya kanina. Hindi ko alam. Kanina lang sinasabi niya, pupunta siya sa'yo. Lyra. Mga Torres, ayos lang. Sabay-sabay na lang ang lahat ng utang na loob. Juanito, Pakawalan mo si Lyra. Kung may problema ka, harapin mo ako. Paano kung hindi ko siya pakawalan? Sabi ko, pakawalan mo si Lyra.
Bata, hindi mo kailangang mag-init. Halika, mag-inuman tayo. Hindi ko gusto ang inumin ng pamilya mo. Marumi ang mga yun. Binata, hindi ko alam kung sino ang nag-train sa iyo, pero alam kong magaling ka. Hindi na muna importante na sinapak mo ang anak ko. Bakit hindi tayo mag-usap? Wala akong sasabihin sa'yo. Sa mga tao na uuwi sa benepisyo, ako na ang mag-uuna. Magbibigay ako ng mas magandang kondisyon kaysa sa mga Garcia. Gusto mo bang sumama sa pamilya namin? Alam ko na, walang tao sa mundong ito na hindi nagmamahal sa pera. Ang mga Garcia ay bumagsak. Bukod sa babae mo, wala silang maibibigay sa iyo na may halaga. Sa halaga, ibig mong sabihin. Pera, kapangyarihan. Iyon ang mga tunay na premyo. Kung sasang-ayon ako na sumali sa pamilya mo, maibibigay mo yun sa akin? Basta sasang-ayon ka, maari naming ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo mula ngayon. Sige. Iyon ba'y sang-ayon? Mayroon ako kondisyon. Sabihin mo. Gusto kong maging ang pinuno ng pamilya mo. Ano ngayon? Hindi ka makapagsalita? Hindi ka mahilig ngumiti? Ikaw, Dahil hindi mo maipatupad ang sinabi mo. Huwag kang magyabang. Ang peking ngiti mo ay nakakasuka. mabuti. Napakabuti. Pilak na ulupong. Ano ang hinihintay mo? Ang daldal mo. Naiinip na ako. Bakit hindi tayo mag-unat-una ng konti? Patayin mo siya. Depende yan kung kaya mo. Anak, trabaho ko lang ito. Huwag mong sisihin ang matanda. Pag namatay ka, maglalagay ako ng bulaklak sa puntod mo. At tiyaking mapayapa kang mamahinga. Tingnan natin kung sino ang mamamatay. Ang laki ng mga salita mo para sa isang bata. Sa lahat ng taon ko sa ilalim ng lipunan, bihira akong makakita ng may dalawang kasanayan. Tulad mo. Sige, tigilan mo na yan. Lalaban na ba o hindi? Bata ka, pero mainit ang ulo mo. Nagmamadali ka ba bang mamatay? Bakit hindi? Nating lagyan ng konting eksitasyon? Anong ibig mong sabihin? Ikaw, ako, walang power-ups, 5 minuto, patas, at walang daya. Ano ang masasabi mo? Juanito, huwag mo siyang pakinggan. Parehong ito. Palaging taktika niya ang paglalaro sa mga patakaran at laro. Palagi niyang ginagawa yan. Huwag kang magpaloko. Tumahimik ka. Bata, bakit ang tahimik mo? Natakot ka ba? Kung ganoon, ayos lang. Lumuhod ka at yumuko ng 3 beses. Bibigyan kita ng mabilis na wakas. Sige, Gawin natin. mabuti. May lakas ng loob ka. Bata, sino ang guru mo? Walang power-ups, pero halos pang master na ang lakas mo. Talagang kahanga-hanga ka. Dahan-dahan lang, bata. Matagal-tagal na rin. Mula nang makilala ko ang katulad mo, bakit hindi mo iwan ang iyong guro? At sumunod na lang sa akin? Ano ang masasabi mo? Hindi kailanman. Hindi ka karapat-dapat. Pag-isipan mo itong mabuti. Hindi mahuhulaan ang mga teknik ko. Hindi ba kahit kaunti ay nabibighani ka? Juanito, sinusubukan kanyang tuksuhin. Kailangan mong mag-focus. Huli na ang lahat. Bata, nagsimula na bang sumakit ang sugat sa mukha mo? Nandaya ka. Ang ginawa ko lang ay nilason kita. Hindi namin sinabi na bawal iyon. Maaari mo ring gawin iyon. Hindi pa rin sumusuko? Kapag nahawa ka sa lason ko, tanging antidote ko lang ang makapagpapagaling sa iyo. Kung hindi, patay ka. Hindi masama. Ang lason ng pilak na ulupong ay hindi napapagaling. Juanito, huwag mong pilitin palabas ang lason.
Mas mabilis lang itong kakalat. Hindi. Binibini, matalas ka. Sayang kung mamamatay ka. Bata, kung hindi mo alagaan ang sarili mo, dapat mong isipin siya kahit papaano. Magdesisyon ka na. Habang ako'y may mabuting kalooban. Hindi ako kailanman magpapatalo. Matapang ka para sa isang bata, pero hindi mo tatagal ng 3 minuto. Huwag ka munang magdiwang. Pinipilit mo pa ring mag-charge? Ang paglabag sa mga patakaran ay isang bagay, pero kahit hayaan ko man, malamang hindi mo rin magagawa. Bakit? Binibini? Kapag pinilit niya, dahil sa lason sa kanyang dugo, ang kanyang kapangyarihang paggaling ay puputol sa puso niya. At mamamatay siya agad. Sige, tama na ang paglalaro. Tapusin na natin ito. Hindi ako nandaya. Juanito. May huling sasabihin ka ba? Maaari kong iparating. Wala kang sasabihin? Mukhang wala ka nga. Hayaan mo akong magpaalam sa iyo. Paalam. Hindi. Huwag, pakiusap. Juanito, huwag mo akong iwan. Huwag mo siyang hawakan. Bitawan mo ako. Malaya ka na. Hindi mo na kailangang mamuhay sa pagkakagapos. Hindi mo na dapat ipagpaliban ang pagpapakasal sa Lyra. Lyra, Papa, Mama. Kailangan kong mabuhay. Sugurin. Ay naku, nakalusot siya. Nalusutan mo. Hindi. Imposible. Mamamatay ka na sana. Abot na sa puso mo ang lason ko. Paano mo nalusutan? Wala kang pakialam dyan. Tapos na ang oras mo. Paano ito nangyari? Hindi pwedeng patay si Pilak na ulupong. Ikaw na. Ang susunod. Hindi mo ako masasaktan. At siguradong hindi mo ako mapapatay. Ako ang patriarka ng mga Torres. Ako ang may ganap na kapangyarihan. Bibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Kung gusto mo ang babaeng ito, kunin mo. Nangangako akong wakasan ang lahat ng galit sa pagitan namin at ng pamilyang Garcia. Siyempre, isasama ko si Lyra. Ang buhay mo. Dito na magwawakas. Bakit? Hindi ko lang maintindihan. Bakit gusto mo talagang patayin ako? Noon, ang anak ko ay nagproposo kay Lyra sa alaala ni Ginoong Garcia Sr. Inaamin ko, mali iyon. Pero, iyon ay sa pagitan ng mga Garcia at ako. Pininsala mo ng malubha ang anak ko. Hindi ba sapat na parusa iyon? Hindi. Ang anak ko ay nasa ganitong kondisyon na. Gusto mo pa ba siyang patay? Naalala mo ba na ang gusto kong patay ay ikaw? Ako? Hindi ka ba nag-aalala na papatayin ko siya? Huwag kang matakot. Patay na ang Pilak na ulupong. Wala na siyang silbi ngayon. Hindi pa tayo nagkikita. Sandali. Ang apelyido mo ay Reyes. Naalala mo na ba? Ikaw ang bunso sa pamilya Reyes. Buhay ka pa. Talagang nabigo ako sa inyo, Ginoong Torres. Dapat, alam ko na buhay ka pa. Nagkita na tayo noon. Maliit na bata ka pa noon. Ibang-iba ka na ngayon. Ginoong Torres, nagbabalik tanaw ka ba kasama ko? Pag-isipan ko muna, saan ba ako mag-uumpisa? Tama. Umpisahan natin nung bumagsak ang pamilya mo. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ang pamilya ninyo ay nasa peligro at hinahabol.
Ang tatay ko, ang nagligtas sa inyo mula sa kapahamakan, kahit alam niyang may mga kaaway kayo. Siya, ay hindi humingi ng kapalit, ngunit kayo, ano ang ginawa ninyo? Pinatay mo ang buong pamilya ko. Sa Thorsten, kung gusto mong mamuhay ng may dignidad, kailangan mong maging malakas. At para gawin iyon, kailangan mong kunin ang lahat ng makukuha mo. Ganyan ka makakatayo sa ibabaw ng iba. Tinulungan ako ng tatay mo? Tigilan mo ang pagloloko. May tao bang napakabait? Natutulong sa iba nang walang hidden motive? Gusto lang niyang mapabuti ang reputasyon niya. Ang munting tulong na ibinigay niya sa amin ay charity lang para sa kanya. Para sa taong napakarespetado at importante tulad niya, matuturing ba talaga iyon na pagtulong? Paraan lang iyon para ma-polish ang imahe ng pamilya mo. Kung wala ang mga Bell, hindi ka magiging nasaan ka ngayon. Paano naging dahilan para maghiganti ito? Ano ang alam mo? Kung gusto niya talagang tumulong, dapat mas ginawa niya para mas maging malakas ang pamilya ko. Sa halip na iwan kami na gumagapang sa likod parang mga beggar na naghihintay ng scraps. Lahat ng sinasabi mo tungkol sa pagtayo sa sarili mong mga paa at pagiging komportable sa buhay. Tigilan mo ako. Puro kasinungalingan. Gusto mong gumawa ng paraan? Maging pinakamagaling. Gusto mong manakop? Lahat. Sakupin mo. Kapag may bagay na nasa harap mo na, syempre gugustuhin mo yon. Akala mo ba ako lang? Lahat gustong maging nasa tuktok. Pero mahina sila. Kung hindi ka kikilos, walang saysay yun. Juanito, huwag mo siyang pakinggan. Alam mo, Lyra, kahit na inosente ka, may mga taong maghahanap pa rin ng makasariling dahilan para lang masiyahan ang sarili nilang interes at saktan ng iba, pati na ang lipulin ng buong pamilya. Hindi lahat ng tao ay ganyan. Ikaw lang na walang kwentang tulad mo. Ang hindi makakaintindi sa halaga ng kapangyarihan. Parang power up lang yan sa buhay. Malaking power up. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ulit lahat. Kung gusto mong may masisisi, sisihin mo ang kapalaran ng pamilya mo. Kung mamamatay man ako, may isasama akong tao. Lyra. Lyra, gising. Sa pangangalaga ko bago siya pumanaw. Ibinabalik ko na ito sa'yo ngayon. Palagi akong, Nandito sa tabi mo. sige, palagi.